still in Sukdulang Biyaya, and this is part 5. Part 5 na po tayo. And we're understanding what Sukdulang Biyaya is all about, no? And we have subtitled this, ang sabi po dyan ay, God gives grace to the humble. Sabihin nga po natin yon. Amen. And maintindihan po natin ang ibig sabihin ng humility or being humble. Ano pa ibig sabihin niya? May nagsasabi, hindi naman ako mayabang pastora. Okay? That's one kind of pagiging humble, alright? But there is such a thing as scriptural humility. Ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging humble? Okay? So, the last two weeks na pinag-aralan po natin ang Sukdulang Biyaya, we have learned na hindi po ito para sa atin lang. Yung lahat ng regalo, lahat ng gifts ng ating Diyos, we have been graced by God. Sabi mo nga sa katabi mo, you are so gifted. Diba? Nakita natin kung ano yung biyaya niya sa atin, yung katayuan natin sa Kanya. We are accepted, beloved, loved by God. Amen? And then grace gift, fruit of the Spirit, at saka yung power of the Spirit in us, the gifts of the Spirit, alright? Hindi yan para sa ganang atin lang na, yay, ako'y favored na, okay na ako, bahala na sila sa buhay nila. Hindi po ganyan yan. Kaya po tayo biniyayaan kasi po yung overflow niyan para maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Amen po ba? So that we can minister the ministry of love to one another. And every time we use the grace gifts, it's as if Jesus Himself is ministering to the people. Ikaw lang ang vessel, ikaw yung instrument to that. Alright? So, para po yung praise report sa atin ni LA last time, di ba? Meron pong nagkaroon ng seizure and she was able to pray for that person, laid hands on that person, and that person became better in a few minutes. Diba? And ngayon naman po, may praise report sa akin si Jabs. And tingnan nyo naman po ito, sabi dito, praise report lang po, Pastora. May kapitbahay po kami na nakisuyo na to pray for her and her husband kasi medyo mahina na po at nakahiga na lang po ang husband niya. First, pinareceive ko po si Jesus Christ sa mag-asawa. Hindi na din halos makapagsalita yung lalaki, pero nag-a-agree po siya sa prayer of acceptance after we prayed. After we prayed, nakita namin na pumatak ang luha niya. I believe God is working in him po. Na-receive niya ang love and grace ng Lord. And nakapag-sharing kami about sa kabutihan ni Lord na hindi po si Lord ang dahilan kung bakit may mga hindi magagandang kalagayan sa buhay sila. And thankful po si nanay dahil nalaman niya daw po na ganun pala kabuti si Lord. Ready na naman din daw po siya if mawawala na ang husband niya. Pero confident siya na sa langit na ang punta ng kanyang asawa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. You know, such peace you have when you know that you can trust the Lord, no? And then sabi niya dito, and I realize, sabi po ni Jabs, na sa kahit anong pagkakataon, huwag sayangin ang opportunity na ma-share ang pag-ibig ni Kristo at matanggap nila si Kristo. Using our grace gifts, nakakapag-minister tayo sa bawat isa, lalo na sa unbelievers. So praise and glory to our Daddy God from Jobs. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Bawat minuto ay importante po, makapag-share po tayo, no? So, ang Sukdulang Biyaya po ay hindi hulang para sa atin, para mapagpala ka at tapos na. The buck doesn't stop here, no? It overflows to other people. Ngayon din pa lang ngayon na nalaman mo kung gaano na ang biyaya sa buhay mo, sukdulan na ang natanggap natin sa Panginoon. We are now blessed to be a blessing. Amen? So, keep on using all those grace gifts. Pagkatapos niyan, meron pang fivefold ministry gift na nagmi-minister sa inyo para sa ganon, you can do the work of ministry. Amen po ba? So, we receive freely, so we can also give freely. Sabihin nga natin, freely we have received, freely we give.
Amen? So pag may pinag-pray kayo, huwag kayong maniningil, ha? Walang singilan dito. Sabihin nyo, I freely receive that from the Lord, freely now receive it also. Okay? So everything that Jesus gave us, freely we have received, freely we also give. Okay? So sa ating pagpapatuloy po, in 1 Peter chapter 5, we're going to read verse 5 to 11. Sabi po dito, likewise, you younger people. May mga young people ba tayo? Pwede to sa age, pwede rin po sa maturity ito, no? Submit yourselves to elders. So, you can take this literally, ang mga bata, mag-submit sa matanda. Amen po ba? May mga bata pa po ba tayo? Amen. So maganda po na nakikinig ang mga kabataan sa mas matanda, no? Siyempre, mas maraming nalalaman na ang matatanda. May pinagdaanan na sila. Hindi katulad nyo, nagsisimula pa lang. Amen? So this is one way to take it. But another way is, as I've told you, yung elder po na nabanggit in the last few weeks, is that a person, pwedeng young on age, katulad ni Timothy, but already ministering, no? So even in ministry, yung mga nauna sa inyo in ministry, that's good, you are maturing, at may mga bagong salta na papasok sa ministry, maganda makikinig din kayo doon sa mga nauna sa inyo dahil pinagdaanan na nila yan, okay? And minsan kasi yung iba assuming, alam ko na lahat yan, kaya ko na yan, hindi ko na kailangan ng tulong. So wag po tayong ganon, no? Let us be humble and let us be teachable. Ang sabi dito, yes, all of you, be submissive to one another. Yan po ang sabi. And be clothed with humility. Pipiliin mong isuot yan na maging humble. Bakit? Anong dahilan? Ang sabi po dito, for God resists the proud. Alright? Tinatanggihan niya ang mga proud, ang mga mapagmalaki, but gives grace to the humble. So biyaya ang natatanggap ng mababa ang loob, na hindi nagyayabang. Biyaya po ang binibigay ng ating Panginoon. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you or lift you up in due time, casting all your cares upon Him, for He cares for you. So nakikita nyo ba? Yung casting all your cares upon Him is in the context, nakapaloob po yan, about the message on humility. Alright? So mamaya makikita natin ang connection. And then it says here, be sober, be focused, be vigilant. Bakit? Because your adversary, sino pong adversary natin? Sino ang kaaway natin? The devil. Hindi po ang asawa nyo, hindi po ang anak nyo, hindi po ang mother-in-law nyo. Amen? Ang kaaway po natin ay ang demonyo. The devil walks about like a roaring lion. Para lang naman, pero hindi totoo. Okay? The devil is already a defeated foe. Amen? Jesus defeated him at the cross. In fact, itong roaring lion na to is a toothless roaring lion. Wala pong ngipin yan kasi wala na siyang kapangyarihan. He has been disarmed by God, by Jesus Christ Himself. Disarmed na po. Pag sinabing disarmed, wala na po yung power. Wala na po yung lakas. Alright? Ang sadyang lakas lang po niya ay ang pandaraya. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang papadaya. Huwag ka lang magpapadaya, ha? Okay? So, sabi po dito, seeking whom he may devour. So, naghahanap siya ng pwede niyang lapain. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Okay? Hindi tayo papalapa. Pwede kang lapain, pwede ring hindi. So, kailan ka malalapa ng kaaway? Kapag ikaw ay nagpadaya. Pag ikaw ay nagpaloko. Pero since we have the Word of God, and if we are steadfast looking towards the Word of God, hindi ka madadaya, hindi ka malalapa. Amen? Alright? So, ang sabi dito, resist Him. Paano ba i-resist ang kaaway? Well, huwag mo siyang paniwalaan. Pag sinabi niya, laka, hindi ka naligtas. Laki ng kasalanan mo. Sabi mo, I am saved. Once saved, always saved. Once a child of God, always a child of God. Amen? It is Jesus, just like in communion. It is Jesus, it is God who maintains me. He keeps me. I don't keep myself. Siya ang nag-maintain sa akin. Amen po ba?
So, huwag niyong paniwalaan. That's the way to resist the enemy. Okay? Pag sinabi niyang, huwag mong patawarin, ano yung gagawin niyo? Patawarin mo. Amen po ba? Pag sinabi niyang, huwag mo ibibigay, anong gagawin mo? Ibigay mo. Amen? Pag sinabi mo, huwag mong tulungan, anong gagawin mo? Tulungan mo. That's the way to resist the evil. And it says here, steadfast in the faith. So whatever the Word of God says, that's what we're going to do. Alright? Nakatingin lang tayo sa salita ng Diyos. Alright? And it makes our faith come out. Knowing, so yung sa katabi mo, dapat alam mo to. Dapat alam mo to. Knowing that the same sufferings, yung ginagawa ng kaaway, na pananakot, panunukso, lahat naman tayo, ginagawa sa atin yan ng kaaway. So, it pays to know na lahat tayo, hindi ka nag-iisa. Mahirap pag-iisipin mo, bakit ako? Bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit hindi? Hanggang nakatapa ka sa lupa, dadaan ka dyan. Amen? Exempted ka, ganon? Hindi pwede. Hanggang nakatapak ang paa mo sa lupa, lahat ay tinutokso ng kaaway. Lahat tinatakot ng kaaway. Trabaho niya yan eh. That's his work. To scare us, to give us fear. But not you. Bakit? Steadfast in faith. Sabihin natin lahat, I'm steadfast in faith. Alright? Focus lang tayo sa salita ng Diyos. Okay? Ang sabi pa dito, may alam ka eh. Alam mo na the same sufferings are experienced by the brotherhood in the world. The whole world is experiencing this. Alright? Mabuti na lang may salita tayo ng Diyos. And then look at this. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory. Sabihin natin lahat, eternal glory. Sa paanong paraan? By Christ Jesus. It is through Jesus. Jesus is the way. Siya po naging paraan para tayo matawag sa eternal glory after you have suffered a while. Sabi mo, panandalian lang pala. Sandali lang yan. In comparison to eternity, napakasandali lang na mga sufferings natin. Alright? You have to see that in that perspective. Otherwise, malulugmo ka. Mapapagod ka. Pero pag alam mo, ay, sandali lang to. Maliit na bagay lang to. Amen? After you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Amen? And that's forever. Amen po ba? And then sabi dito, kaya papuri sa Kanya, to Him be the glory and the dominion forever and ever. And everybody says, Amen. Okay? So this is our text and we're going to learn a lot of things from Peter today. And by the way, again mentioning to you that yung pong epistle ni Peter, yes, it was primarily for the Jews who believed in Jesus Christ. Okay, dati silang Hudyo, pero mananampalataya na sila. The same message was given to them, was also given to the Gentile churches. Dating Gentile, tapos naging mga believers of Jesus Christ. So, pinakalat po to sa lahat ng churches, hindi lang sa mga dating mga Hudyo. Okay? So, ang dami pong habilin ni Peter that we believers need in life. Ang dami pong facets o ang dami pong aspeto ng buhay. Pero alam niyo po ba, isa lang po ang sagot ni Peter. To the many facets or to the many sides of life, all right? The answer of Peter is humility. Sabihin natin lahat, humility. Sabihin natin lahat, be humble, huwag hambog. Ayan. So be humble po tayo. Huwag tayo maging hambog or prideful. No? So why is humility so important? Bakit importante to? Ang sagot po ay doon sa binasa na natin. Because God resists the proud. Tinatanggihan niya ang mga mayabang. Bakit po? Ay kasi ayaw nila tanggapin ang salita ng Diyos. Ayaw nila magpasakop sa Diyos. Alright? Halimbawa, ang sabi ng Panginoon through Paul, alright? Sabi sa kanila, rejoice, and again I say to you, rejoice. Tapos yung nakikinig sabi, rejoice, rejoice, ang laki-laki ng problema ko, mag-rejoice ako. Diba? Yung iba ganun mag-isip, paano naman ako mag-rejoice, ang laki-laki ng problema ko. Ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Sabi ni Lord, don't worry.
Okay? Paano naman kung hindi mag-worry? Ang dami kong bayarin, hindi ako mag-worry. Ganun na lang yon, ganun ba kadali yon? Minsan ganun mag-isip ang tao. Kahambugan po yan. Yan po ang scriptural na kahambugan. No humility. You don't want to receive the Word of God. Alright? When all you have to do is to receive the Word. And that would be humility. Why? Because you trust in the Lord. Lord, sinabi mo, mag-rejoice ako, then, whether may problema ko o wala, magre-rejoice ako sa iyo. Amen? So when we do not receive the Word, you are being prideful. You're saying, Lord, I know better. No, thank you. Kaya ko mag-isip para sa sarili ko. Yun po ang scriptural na pagiging hambog. Kaya sabi dito, God resists the proud, but gives grace to the humble. Dun sa mga teachable, Lord, sinabi mo, mag-rejoice ako, magre-rejoice ako, maski may problema ako. Lord, ang sabi mo, do not worry, I will not worry. Amen. That is true humility by the Word of God, by Scripture, no? So, alam po natin, lahat tayo, gifted na, so gifted, no? Pero, alam niyo po, bukod sa pagiging gifted natin, binigyan din tayo ng humble heart. So, you put it on. You put on that humility. No, hindi mo sabihin, ay, ang dami kong gifts. Yun po ang nangyari sa Church of Corinth, no? Sila po ay mayayabang, no? Kung marami sa kanila ay nagtatangs, di ba? Nagyabang na sila, nagyabang. Hindi po doon yun. Wala po yan sa pagyayabang, no? Kung hindi, gamitin po natin ang mga gifts natin, gifts of the Holy Spirit, to one another, to serve one another. Yung po yun, no? So, ano po ba ang dulot ng pagiging hambog? Gusto niyo bang malaman? Ano ba mangyayari, pastora, pag maging hambog ako? Okay, panoorin natin dito sa Proverbs. Tingnan po natin, Proverbs. Do you have it there? Yan. Proverbs 16:18-20. It says here, pride goes before destruction. Alam na ni Lord yan. Sa lahat na na-destroy, nauna munang maging prideful. Ayaw tumanggap ng correction. Hindi, kaya ko to. Hindi, alam ko na to. Ako na bahala dito. O ano sumunod? Destruction. Amen. Sinabihan na ayaw pa rin. And an haughty spirit. A haughty spirit. Haughty means not hot. It means proud, feeling superior. Alright? Hindi, alam ko na yan. Huwag mo na ako sabihan. Narinig ko na yan dati. Ang sabi dito, a haughty spirit before a fall. So bago po lumagapak ang isang tao, bumagsak sa buhay, ang nauna po dyan ay ang pagmamataas. Superior feeling. Okay? Kaya ang sabi po dito sa Book of Proverbs, better it is to be of a humble spirit with the lowly. So, mas maganda pa daw kung humble ka, tapos ang kasamahan mo yung masa, yung mga walang kakayanan, no? Than to divide the spoil with the proud. Biro mo, magdi-divide ka, ito para sa'yo, ito para sa'yo. Ang yayabang ng mga binibigyan mo, sasabihin sa'yo, meron na ako niyan, aanin ko naman niya. Diba? Mas maganda pa daw kasama mo yung mga humble in heart, yung mga walang kakayanan, tapos i-divide mo yung bibigay mo. Tatanggapin nila. Pero pag mayabang, di ko na kailangan yan. Marami ako niyan sa bahay. Di ba? And then sabi pa dito, he that handles a matter, can we go to the next? Ayan. He who heeds. Iba dyan. So dito, he who heeds the word wisely will find good, and whoever, ito na po ang sagot kung paano maging humble, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Okay? So andyan na po, nakapaloob ang sagot para hindi tayo maging prideful, para hindi tayo tumungo sa destruction, or para hindi tayo bumagsak, lumagapak. Ano po dapat daw gawin? Magtiwala sa Diyos. Pag tayo po'y nagtitiwala sa ating Panginoon, alright, we will always remain humble. If the Lord says it, that settles it. And that is, brothers and sisters, full humility unto the Lord. It doesn't matter how you feel. Naniniwala ba kayong mas matalino ang Diyos kaysa sa atin? Then kung anong sabihin ng Panginoon, yun na yun. Hindi kailangan ng input mo. The Lord's words are final.
And it is the wisest thing that you will ever hear. So I know we have our own opinions, but the Lord's word remains firm and it is established, all right, in the heavens. So andyan po ang kasagutan kung paano po maging humble, trust in the Lord. Okay? So again, pag sinabi sa atin, huwag ka na mag-alala. No? Kung ang mga ibon nga pinakakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Diba? Huwag ka nang mag-alala. May pagkaing dadating sa'yo. May provision na dadating sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Amen? Imagine mo kung nag-alala ka buong araw, yung pala may dadating provision, di na sayang lang. Buong araw nakalukot ang mukha mo. Amen? Alright? Magtiwala sa Diyos at sa Kanyang natapos na gawa. Jesus Christ already did everything for you. Kung naibigay na ng Diyos Ama ang Kanyang anak, ano pa bang hindi niya ibibigay sa'yo? Amen? Pagkain lang ba? Ang ibon nga, siya mismo nagpapakain. Read the Bible. It is God Himself who feeds the birds. Ikaw pa kaya? Napakahalaga mo sa ating Panginoon. Amen? A humble person trusts in the Lord. Come from God's point of view, not your point of view. Magsimula ka sa sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mayaman na ako kay Kristo. Kaya ikaw ngayon ay mayaman na. Ang sabi ng Diyos, ako ay pinagaling na sa mga latay ni Jesus. Kaya ikaw ngayon ay magaling na. Don't start from your pains. Don't start from your pocket. Start with the Word of God because that is the truth. Amen? And when you do that, that is humility. Yes, Lord, I receive, I am healed. Yes, Lord, I believe, I am made rich. And because of that, anong sabi? He gives grace to the humble. Sukdulang biyaya para sa'yo. Enjoy it today. Amen? As we believe the word, all right? So, ang proud people po, bigyan ko po kayo ng itsura ng proud people. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Ang proud people po, they think and they feel they don't need grace. Kaya ko na to. Hindi ko na kailangan yan. They are self-sufficient. Alright? And alam niyo po kung bakit nagkaganon? Kasi naituro po yan sa mundo. Sa mundo po itinuturo. Be self-sufficient. Dapat kaya mo na yan. Mag-isa, magdepende ka sa sarili mo. Again, parents, the best thing to teach your children is not to depend on themselves, not to be, self-confident, but God-confident. Teach them that you can depend on God. Huwag mo sabihin, magdepende ka lang sa sarili mo, mali po yun. Mga magulang, magdepende ka sa Panginoon. Yun ang sabihin natin sa anak natin. Sa matagal na panahon, pinalaki tayo, magdepende sa sarili. Pero ngayon natututo tayo ng salita ng Diyos, magdepende ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Yun ang tama. Okay? So, yun po ang mga self-sufficient. Meron din naman tinatawag na sinasabi nila, I'm a self-made man. Nakarinig na kayo ng ganon? I'm a self-made man. Well, you just declare your ignorance. Walang taong self-made. Sino nagbigay sa'yo ng hininga para huminga? Ang Diyos. Paano ka ba naging bata? Aba, Diyos. Sino nagpakain sa'yo? Aba, nanay mo. Nabigay din ng Diyos sa'yo. Sino ba nagpaaral sa'yo? Aba, edi tatay mo na nagtrabaho para makapag-aral ka. Amen? Nobody is a self-made man. But some people said, I'm a self-made man. Right? All glory to Him. No? They do not recognize God. And that is pagiging hambog po. They do not acknowledge God in their lives. Well, again, another reason for that is because naituro po yan. You can make yourself a self-made man. So, mali pong katuruan yon, no? But, all we need to do is acknowledge God and trust in the Lord. He is the one who made us. Not me, but Christ in me. Amen po? And, meron din naman po, self-righteous. So, may self-sufficient, self-made, meron din mga self-righteous. Okay? Yung self-righteous naman yung pag sinesharean mo ng word, sabi mo, tanggapin mo lang si Kristo, siya ang tagapagligtas. Tapos sabi niya, sinabi kasi sa akin to sandali lang pag-iisipan ko muna. Talaga, pag-iisipan mo pa si Kristo? Hindi, sasabihin niya, hindi kasi okay naman ako
Mabuti naman akong tao, wala naman ako inaapakan, nagsisimba naman ako. Hindi kaya nga, naniniwala ka ba kay Jesus? Oo, tanggapin mo siya. Teka muna, pag-iisipan ko. Pag-iisipan mo pa talaga? Subukan nyo, may mga taong ganun po. Pag-iisipan pa nila kung tatanggapin nila si Kristo. Okay? Mga self-righteous naman yon. Akala nila, kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Wala po makakapagligtas ng sarili nila. Maski na ibigay mo yung buhay mo buong buo, kulang pa yan. Maski ibigay mo ang dugo mo at buhay mo, kulang pa yan pambayad ng iyong mga sala. Alright? It is only the blood of Jesus that can cleanse us from our sins, can pay for anyone's sin. Right? Maski nag-iisa kang tao lang at yung kasalanan mo kailangang bayaran, walang makakapagbayad niyan kundi ang dugo lamang ni Kristo Jesus. Kaya lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon. Because nobody can save themselves by their own works. Only the precious blood of Jesus alone is the price. It's the only thing that can pay for our sins. Amen? And we thank the Father that He gave us Jesus, who alone is the spotless sacrifice. Siya lang ang handog na walang blame, na walang karumihan. Siya lang ang inalok at inalay ng Diyos Ama para sa ating mga kasalanan. We have been redeemed, bought back. Yun po, ibig sabihin ng redeem. Binili ulit tayo by the blood of Jesus Christ. Alright? And by grace, we are saved. Biyaya po ng Diyos yun. Na imbis na tayo ang namatay para sa ating mga sala, Jesus was the one who paid for our sins. So if you think that you can do anything to pay for your sins, nagkakamali ka. Wala kang mabuting gawa na pwedeng ipambayad at mabawalan bisa ang mga kasalanan mo. That's why we need to trust God. Trust in God and what He has done for us. He offered His only begotten Son, Jesus Christ, to pay for our sins. Amen po ba? So, ang mga makasalanan na marunong lumapit sa Panginoon, hindi ho yan tinataboy ng Diyos. God does not resist those who, acknowledge na nagkamali sila. Kaya huwag tayo mahihiyang lumapit kay Lord, nagkamali ako. Do you know that Jesus never resisted a sinner in His life na lumalapit sa Kanya? Tandaan niyo, yung woman caught in adultery, caught in the act yun, ha? She was caught in the act, and yet, meron bang sinabi si Jesus na matalas sa kanya, ikaw adulterer woman, ikaw na makasalanan ka? Ginanon ba siya? Wala. Okay? Si Zacchaeus, who is a thief, okay? Maraming pinagnakawan niya, hindi isang tao lang, ha? Hindi minsan lang. Yun po ang trabaho niya, nagnanakaw siya sa tao. He's a tax collector and he cheated a lot of people. Nagnakaw siya ng maraming pera. And yet, did Jesus say any hurtful word to this person? Naalala niya, sabi niya, come Zacchaeus, come down. I'm going to have supper in your house. Alright? Pero, pag ang kausap po ni Jesus ay mga Pariseo, those religious people who think that through their good works sa kanilang ginagawa ay kaya nilang mailigtas ang kanilang sarili, doon nakareserba ang salita na matatalas ni Jesus. Bigyan ko po kayo ng sample. Because I want you to see how the Lord resists those who are prideful. Matthew 23:29-30. Sabi niya po, Pharisees kausap hindi to yung mga lumalapit kay Jesus na may kasalanan. Woe to you! Matakot kayo, malungkot kayo, scribes and Pharisees, hypocrites! Mga hipokrito kayo? Ang talas, di ba? Meron ba sinabihan si Jesus na makasalanan, na lumapit sa Kanya, at sinabihan niyang hipokrito ka talaga? Wala po. Nakareserba lang yan sa mga scribes and Pharisees. So every time you read Scripture at matalas ang salita ni Jesus, tignan niyo kung sinong kausap. Malamang Pariseo yun or religious person. A person who thinks that they can pay for their own sins. That they can do something good para sila po ay mapatawad. And look at verse 33. Verse 33 says, still talking to the Pharisees, serpents, brood of vipers. Ano sa Tagalog yon? Mga ulupong kayo.
Diba? Mga ahas kayo. Okay? Ganyan po ang salita ni Jesus sa kanila. How can you escape the condemnation of hell? So ang sinasabi niya, sa mga tulad nyo na mapagmataas, self-righteous, hindi tumatanggap ng aking salita, you're condemned of hell. Ganyan po katalas ang salita ni Jesus sa mga mapagmataas. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, be humble, trust in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust in the Lord. When you trust the Lord, automatically, you are that humble person. Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi niya. Tinatanggap mo ang kanyang mga salita. And therefore, you are considered humble. A proud person cannot receive the grace of God. God resists them. Tinatanggihan sila ng Panginoon kasi tinatanggihan nila ang salita ng Diyos. Tinatanggihan nila ang biyaya ng Diyos. Ito na ang biyaya, si Jesus na nagbayad ng kasalanan mo, sabi na, ay, sandali lang. Mabait naman ako eh. Nag-aabuloy naman ako eh. Nagpapaaral ako ng mga pamangkin. Okay? That is being self-righteous. They are condemned of hell if they do not receive the grace of God. Amen po ba? Only a humble person can receive the grace of God. Right? So again, paano maging humble? Trust in God. Sabihin natin lahat, trust in God. Tanggapin po natin ang kanyang salita, ang kanyang mga instructions sa atin, palitan natin ang ating kaisipan ng kaisipan ng Diyos. Alright? At ang payo po ni Peter sa mga younger. Okay, meron ba tayong mga young people? Parang kakaunti na lang. Young people. Puro matatanda ang nagsasabi ng yan. Pwede na rin yan. Pwede na yan. Okay, sabi, ito po ang ibig sabihin ito sa Greek, yung recently born, young by age, youthful. Pero another meaning of that is new. Kumbaga, bagong salta ka lang. So, let's say 50 years old ka na. Kaya lang, bago ka pa lang sa ministry or bago ka pa lang na mananampalataya. Para sa'yo din to. Sabi daw, mag-submit tayo doon sa mga datihan na. So, may mga nakakaintindi na, di ba? So, mag-submit tayo, maski 50 ka na, 60 ka na, pero syempre, yung mga nauna sa'yo, mas nag-mature na sila in the faith. So, mag-submit po tayo, be humble. Okay? So, wag natin sabihin, alam ko na yan eh. Nakikita ko naman yan kung paano gawin. Alam ko na yan, wag po tayong ganyan. That's being, yung prideful o kahambugan po yan. Okay? Wag niyo po natin ding kontrahin yung mga turo. Di ba? So, nagtuturo, tapos, naku, alam ko na yan. Narinig ko na yan eh. Huwag po tayong ganyan, no? So, humble yourselves, ang sabi po ng scripture, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may lift you or exalt you in due time. Pag tayo naman po ay naging humble, huwag kayong mag-alala, itataas din naman kayo ng Panginoon. Tandaan nyo, there is promotion from the Lord. Promotion only comes from the Lord. You may see your boss na tao na nagbibigay ng promosyon sa inyong company, but ito sasabihin ko sa inyo, kaya kayo binigyan ng promotion yan dahil ang Diyos ang nangusap sa inyong boss. Promotion comes from the Lord. So what do? You humble yourself before the Father. Okay? Lord, not my will, but your will. Just like Jesus. Si Jesus, yun po ginawa niya. He could say, no, ayoko nga, Father. Ayokong gawin yan. Diba? Pero sabi niya, not my will, but your will. Okay? So let us humble ourselves so that God will exalt you or lift you up. 1 Peter 5 continues, casting all your cares upon Him because He cares for you. Now, kailangan nyo makita to in the context of humility. Okay? Lahat, sabihin natin lahat. Lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating mga worries, ibigay daw natin sa Panginoon. Yung problema mo, ibigay mo na, huwag kang magtitira. Amen? What you're doing is when you give everything to the Lord as He invites you, cast all your cares upon Him. He is inviting you, okay? What you're doing, pag binigay mo sa Kanya, you are trusting Him. You are humbling yourself before the Lord. So, hindi pala, or it is being prideful if you do not cast your cares to the Lord.
Lord, ako na lang, kaya ko na to. Tsaka Lord, pag ikaw, ang tagal mo kasi, ako na lang, Lord. Di ba minsan natatagalan tayo? Minsan binigay mo na kay Lord, Lord, sa'yo na lahat ng problema ko. After a few hours, Lord, akin na nga, ang tagal-tagal mo naman, ako na lang gagawa. Di ba? Minsan gusto nyo na kagad bigyan ng solusyon. Okay? Ang sabi sa atin, cast all your cares upon Him. Bakit? Because He cares for you. You are too precious to the Lord. Ayaw niya nag-aalala ka. Kaya huwag ka na mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na nag-aalala. Hindi para sa iyo yan. The Lord gives us, sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Okay? So ang gusto niya, kagaangan para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, kagaangan para sa iyo. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin, hindi kabigatan. Kaya lahat na mabibigat, ibigay mo na kay Lord. Amen? And you are humbling yourself before God. You are trusting Him. Lord, yung anak ko, hindi ko na alam, Lord, ikaw na ang bahala dyan. May problema ka pa? Wala na. Kay Lord na ang problema. And in the hands of God, it's already a done deal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! So, when we do not cast our cares to the Lord, this is one form of being prideful, pagiging mahambog. Okay? Parang sinasabi natin, kaya ko to, hindi ko na kailangan ng tulong mo. No, He invites you. Cast it all to the Lord. Okay? So, ang prideful ay yung hindi mo pinagkakatiwala kay Lord ang iyong mga sitwasyon when He invites you to cast all our cares. Okay? We are called to be humble people by trusting or depending fully on the Lord. We cannot live this life stress-free without trusting God. Gusto niyo ng stress-free life? Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka kay Lord. Hindi mo kailangan talaga kargahin yan. Siya ang magkakarga niya. Anong gagawin ko, Pastora? Si Lord, nung binabagyo sila, natulog siya eh. Ako, gawain ko yan. May problema? Sandali, matutulog muna ako Akala ng iba katamaran yon. Kung may pananampalataya yung tao, yun ay pananampalataya sa Diyos. I will not worry about any problem. I cast it all to the Lord and I'm going to sleep. Thank you. Hindi ako magpapaka-stress. Now, some people might perceive you na para ka namang walang pakialam. Hindi. Nagtitiwala lang ako kay Lord. And it comes with practice. It really does. Okay? So, do that. Just trust in the Lord and you can sleep. Pwede kayo matulog without being stressed. Okay? And anytime you feel proud, think about Jesus on the cross. Remember Jesus? Ginawa niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap niya lahat ng ating sakit, ating mga kasalanan para ikaw ay mapalaya. Right? So, for eternity, solve na po tayo. Not only that, even for our health, sinagot na rin po ni Kristo. So, ang tanong, ano pang pinag-aalala mo? Amen. If you believe that, you are stress-free. Sagot ka ng Panginoon. Amen? On that cross, Jesus paid our guilt. Fully paid for it. Kaya huwag ka na mag-guilty. Jesus took our guilt. He took the blame, and not only did He take it, He paid for it. Overpaid pa. Amen po ba? So, tayo po sa totoo lang, wala tayong mapagyayabang kundi si Kristo Jesus. Lalo na kung may revelation ka. No? Hindi mo pwede pagmayabang, kaya ganito business ko. Siyempre, talino ko naman kaya. Hindi mo mapagyayabang yan. The more you get to know Jesus, the more you realize, it's not me. It's God. All this time, it's the Lord. Alright? Now, I'm not talking about being lazy. No? Halimbawa, madumi ang bahay. Pag-pray mo muna, Lord, ang dumi talaga ng bahay. Pinagkakatiwala ako sa iyo, Lord, yan. Pero huwag ka naman matulog. Kumuha ka ng walis. Diba? Kumuha ka ng walis, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon para mawalisan mo yan, magpapadala pa siya ng anak mo, amen, ng asawa mo, amen, para tulungan ka. Amen po ba? But you put your trust in the Lord. Amen? In the simplest thing and even in the greatest problems that you might have. And you will be stress-free. Amen? So we thank the Lord that we are all hidden in Christ. Itinago na tayo kay Kristo Jesus.
Right? So kung ano man ang kamalian natin, nakatago na yan. Nakatago na yan kay Kristo Jesus. Amen? So praise God, truly we are nothing without Christ. So every time na parang gusto mong magyabang, alalahanin mo, ginawa ni Kristo. Amen? Siya ang dahilan kung bakit ka successful sa buhay ngayon. Amen? 1 Peter 5:8-9 says, be sober. Ano ulit yung sober? Focus lang. Mag-focus ka sa salita ng Diyos, mag-focus ka kay Jesus, be vigilant, alright? Mag-ingat because your adversary, sino adversary natin? Sinong enemy? The devil. Not your wife, not your husband, hindi yung kapitbahay mo na nagbibidyoke, hindi. Ang kaaway mo ay ang demonyo. Okay? So siya lang ang nanggugulo. Alright? So don't fight your husband or your wife. Okay? It's the devil that is behind this. And it says here, the devil walks about like, sabihin natin lahat, like, para lang, hindi totoo, para lang, like a roaring lion. Alam niyo naman ang roaring lion eh. Sino nakapunta sa zoo? Pag nag-roar yung lion, nakakataas balahibo, di ba? Mapapaganyan ka talaga eh. Okay, so nananakot lang yan. Pero ito totoo sa kanya, basag na ang kanyang ngipin. The Bible tells us that. The enemy's teeth are already broken. So papangahin ka lang niya ng bunging, ano matawag sa ganyang, gilagid. Nasubukan niyo na bang kagatin ng kamay niyo ng bunging gilagid? Subukan niyo sa baby. 'Di ba? Walang sugat mangyayari diyan, makikiliti ka pa. Amen. All right? So ganoon na lang po ang kaaway. Bakit po tinalo na siya ni Jesus at the cross? Jesus defeated the enemy. He paraded him as a defeated foe. He is already a defeated foe. Eh bakit ganoon, pastora? Why is it that there's still suffering in my life? Pag nadadaya ang tao. The enemy no longer has power, but you have the power. Now, if you will believe what the devil is telling you, will speak it out and you will live it out. Amen? And that's why it happens to your life. Okay? So sabi mo sa katabi mo, huwag kang papadaya. Focus lang sa salita ng Diyos, focus lang sa tinapos ni Kristo, huwag kang papadaya. Don't let the enemy cheat you. Amen? Ang sabi dito, seeking whom he may devour. So, may lang. Not everybody can be devoured by the enemy. Hindi ka pwede lapain ng kaaway kung hindi ka magpapadaya. Amen? Ang sabi, may eh. Pwede ring may not. Alright? So it means, if you will not allow him, he cannot devour you. Hindi ka pwede lapain ng kaaway. So what do? Resist him. How do you resist him? Steadfast in the faith. Just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Look unto the Word of God. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay ligtas na, ikaw ay ligtas na. Ano ba nang gawin mo? Pag sinabi sa ng kaaway, wala na, di ka na ligtas, ang laki ng kasalanan mo, pwede mo sabihin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. And once I'm saved, I'm always saved. Once a child of God, always a child of God. The Holy Spirit will never leave me nor forsake me. Alright? Of course, there will be a turnaround, a repentance happening in your mind. Kasi alam mo ang biyaya ng Diyos. Pero hindi ka magpapalapa sa kaaway. Amen? So resist him, steadfast in the faith, knowing, ito kailangan alam natin, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Okay? So hindi ka nag-iisa. Lahat naman tayo. Subukan ng kaaway, dayain ng kaaway. May mga pinapadalang tao sa buhay natin, uutangan ka, hindi ka babayaran. Di ba? Magbayad kayo. Amen. Magbayad tayo, maganda yon. O kaya, minsan, pinaiinit ang ulo nitong isa, nagpadaya. Alright? So, ikaw naman ang guguluhin nila. Huwag kayong papadaya. Hindi siyang kaaway nyo. Yung kaaway na gumugulo sa kanya, yun ang kaaway nyo. Amen po ba? So, don't waste your time getting angry with the person. Get angry with the spirit behind. It is the devil, like a roaring lion. Alright?
So, this warning is given in the context of being humble. We are not being humble, all right, when we refuse to believe the Word of God. Instead, ang pinaniniwalaan natin ay yung salita ng kaaway. Sabi ng kaaway, wala, mahina ka. O tingnan mo, inulit mo ulit yung kasalanan na yon. All right? So if you give in to that, pwede kayong malapa ng kaaway. Okay? So, pwede rin niyang gawin. Sabihin sa'yo, o tamo, ang galing-galing mo. Kaya ganyan ang negosyo nyo. Ikaw, you're the man. Diba? So ikaw naman, yes. Come on, I'm the one. Diba? Ang yabang mo na, ikaw na, diba? Alam niyo, may naalala ako sa Bible na ganyan, si King Nebuchadnezzar. Okay? So he was looking at the greatness of Babylon. So napakaganda. Alam niyo naman yung Babylonian Nebuchadnezzar garden. Basta, it's very famous because his kingdom reached that kind of greatness, no? And then, alam naman ni Nebuchadnezzar, ang Diyos ang may gawa noon. Alam mo yung ginawa? Inangkin niya lahat ng glory. Kaya to ganyan dahil sa akin. Sabi niya, ako to. Ako ang may gawa nito. You know, there was a voice from heaven that told him na inangkin mo lahat. It is God that did this. Right? And for, I think, 7 years, kung di ako nagkakamali, 7 years, this great king, alright, dahil inangkin niya lahat ang kaluwalhatian. Alam naman niya, ang Diyos ang may gawa, pero inangkin niya. Alam niyo nangyari sa kanya? Para siyang baka. Hari siya, pero kumakain siya ng damo. For 7 years, he went crazy. He went crazy. And right after 7 years, nagising siya ulit. Parang nanaginip lang siya. Alright? And he came to his senses. And he glorified God. Okay? So do not take the glory that belongs to the Father. Okay? It's all about Jesus Christ and what Jesus Christ has done for us. Kung saan man tayo nandun ngayon na mabuti, kabutihan, no? Because only good things and perfect gifts come from God. Okay? That is because of what Jesus Christ has done for us. Amen po ba? We are all vessels of God that God can use for other people. What a privilege na pag nag-lay hands ka sa isang may sakit, gumagaling. Amen po ba? Just like yung praise report ni L.A. Nag-share siya, and that person, not share, but declared healing, and that person, became better in a few minutes. Ako rin po may testimony just right after Sunday last week. Si Jobs po, parang may sa page natin, she wanted to talk to me, and ni-refer po sa akin ni Jobs. And this lady is from Baguio City. Taga Baguio po siya, no? And sabi niya, Pastora, matagal na po akong hindi nakakatulog. Alright? So marami na daw siyang mga pastor na nakausap, pero wala din daw po. So she's been listening to our YouTube. YouTube lang po siya nakikinig. So sabi niya, may impression sa kanya na gusto niyang kausapin ako. So anyway, we talked, I shared the word of God to her and prayed for her. And, after that, good night. So natulog na. And the next day, she called and sabi niya, praise God dahil nakatulog po ako na mahimbing nung kagabi. And sabi ko, glory to God. Because I know in myself, paano ko naman patutulugin yung tao na yon? Ano naman ang may bibigay? So nasa Baguio pa siya. Wala ako na ibigay sa kanya, ito, inumin mo ha, para gumaling ka. Wala po akong kinalaman. I know I'm so happy I was used, but I know it was all God, none of me, all God. All glory belongs to Him alone. Come on, praise the Lord. So ganun po tayo, we are just vessels of the Lord. Yung grace gift niya ang ginagamit natin, we just use it. Amen? And it helps people. What a blessing we become to other people. But all glory goes to our Father God. Amen? Praise God. So be humble. And yes, allow God to use you more and more to help people, no? To be a blessing to other people so that you can rejoice with them. So be humble, otherwise tingin mo, ikaw lagi ang tama. Di ba? Pag hindi ka humble, tingin mo, hindi, ako naman kasi yung tama eh. Di ba? Kaya minsan sa mga bahay, sa mga tahanan, laging may away. Bakit? Kasi tingin mo, ikaw lang lagi ang tama. Wala nang tumatawa. Okay? Sa mag-asawa, be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Ayan. Kung nag-away kayo,
Aba, di magpakumbaba ka na. Wala mo nang pupunta CR. Okay? Magpakumbaba ka na, joke lang. Magpakumbaba ka na, di ba? Bakit? Kasi ipagkakatiwala mo na kay Lord. Huwag mo sasabihin, Lord, siya naman may kasalanan eh. At tingin mo, wala ka rin kasalanan. Meron din yan. It takes two to tango, di ba? It takes two to tango talaga eh. So, ang gagawin mo, makikipagbati ka na. Anong tawag doon? Humility. Ay, bakit ko naman gagawin yung pastora? Tingnan mo si Lord. Remember? Focus on the Lord. Amen? Steadfast in the faith. Si Lord ba may kasalanan? Wala namang siyang sala, pero siya ang nagbayad ng ating mga sala. Amen? Look unto Jesus. He's the best example that we can have. And He's living in the inside of you. Kaya kaya mong pagbigyan, alright? Pagkatiwala mo na kay Lord at magpakumbaba ka, kausapin mo na si Mrs. Kausapin mo na si Mister. Amen. Amen. Okay? Ang ganda nga pag ikaw ay mature na, makipag-unahan ka pa. Because, God loved us first. He was the one who forgave us first. Hindi naman humingi ng tawad. Bakit ikaw? Humingi ka kagad ng tawad kay Lord? O pinatawad ka muna ni Lord? Pinatawad muna tayo ni Lord. Hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad na tayo ni Lord sa lahat ng ating mga sala. Amen? Focus on the Lord. Be sober. Amen? Kasi kung hindi, yung kaaway, ayan na, naghahanap ng lalapaing mga pagsasama. Yung mga marriages, gusto niyang lapain. He wants to devour your marriage. But, if you will be humble and remember, Christ is in me. Oo, may kasalanan siya, di ba? Pero makikipagbati na ako. Amen? Alright? Ipagkakatiwala mo kay Lord, I cast all my cares upon you, bahala na kayo dito. Okay? Tandaan nyo, ang best attitude natin, dapat makita ng asawa at ng inyong mga anak na minamahal. Minsan kung kailan pa yung bisita lang, sila pa nakakita ng ngiti mo. Pero pag asawa mo, yung lukot mong mukha, yung lagi niya nakikita. Nakakatuwa ka, no? Di ba? Mga anak mo, lagi ng lukot. Tapos pag dumating yung bisita, biglang, di ba, may rainbow pang pag-ganyan. Ang smile-smiley mo. Pero pag sa mga anak mo, biglang bagsak. Okay? Saan pa? O mga anak, be humble. Huwag kung paano makasagot sa magulang. Amen? Nag-amen, mga magulang. Mga anak, be humble. Kasi mali naman po si mami Mali naman kasi si tatay Okay? Mali na kung mali, pero hindi tayo pwedeng sumagot ng pabalang. Amen? Alright? So, pagpalagay na natin ikaw ang tama, nagkamali ang magulang mo, huwag pa rin tayo sumagot ng pabalang. Hindi katanggap-tanggap na pabalang ang sagot. Humble yourself unto the Lord. Bakit ko gagawin yon? Si Jesus humbled Himself. Not my will, Father, but your will be done. Mahirap yon para gawin kay ni Jesus, pero ginawa pa rin niya alang-alang sa Ama. Amen po ba? At mga magulang, pag nagkakamali naman tayo, be humble din. You can say sorry to your children. Did you know that? Pwede mag-sorry sa iyong anak. Nangyari yan sa amin Minsan nagkaroon kami ng diskusyon. So, nabigla po ako. And then sabi ko sa anak ko sabi ko, anak, sorry let's start again. Alam nyo, biglang bangon yung anak ko biglang sumigla yung pakiramdam Kasi alam nyo, nakita nila, pag tama si mami, tama. Pero pag mali, marunong naman palang umamin. And you earn the respect of your children. Kasi minsan naman talaga, aminin natin, nagkakamali tayo Di ba? Minsan biglang init ng ulo, biglang may nasabi ka, hindi naman dapat. Well, it's time. You can say sorry. That's being humble. Alright? So that your children know that you are a man of integrity. You are a woman of integrity. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Amen? So, mga magulang, mga anak, be humble by trusting in the Lord. Kasi pinagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng mga bagay-bagay. Ito pa, mga mother-in-law. Sino mga mother-in-laws? Hello.
fruit of the Spirit ang i-display natin, di ba? Huwag niyo sasabihin, bakit ba? Anak ko yata yung asawa niya. Di ba? Minsan may mga ganon, ako yung nanay eh. O, di ba? Be a good example. That's the word of God, that we are to be good examples to everyone. You show the fruit of the Spirit. Nasa iyo na yung bunga ng Espiritu, pakita mo na lang. Use them. Amen po ba? Alam nyo kasi minsan yung mga manugang, tama ba ako manugang? Yung mga in-laws, lalo na pagbata yan, hindi pa nila alam kung paano yung tamang attitude towards, makikisama ka sa bahay. Minsan sa umpisa nila nakikisama pa. Hindi marunong, minsan isnabera pa di ba? So, anong gagawin mo? Isnabin mo rin. Di pataasan kayo. Ginaganyan niya ako, gagantuhin ko rin siya. Di pataasan kayo hanggang umabot kayo sa kisame, walang mangyari sa inyo. Pataasan kayo ng pataasan, di ba? And then there's stress, pati yung anak mo nasi-stress na, di ba? Walang kaayusan, iwasan kayo na iwasan, gusto mo kunin yung apo, ayaw ibigay sa'yo. Ayaw niya, hindi ko rin bibigay ito. O di ba? Ganyanan yan eh. Ano nangyari? Tayo po, yung mga magulang, be a good example. At ipagkakatiwala mo sa Panginoon, pinagkakatiwala ko to sa inyo, itong sitwasyon, na maski hindi maayos ngayon, pero magiging maayos to dahil I cast all my cares upon you. What do you call that? Humility. Trusting in the Lord. Amen po ba? So hindi tayo nagpapataasan because that's being prideful. Over pride, di ba? So, magtanim tayo ng kabutihan. Amen? Huwag mo sabihin, nanay ako. Nanay ako nung pinakasalan mo. Kaya nga, siya yung pinakasalan, di ikaw, di ba? Fruit of the Spirit. And yung fruit of the Spirit, walang batas dyan. Ang pag-ibig, sige, todo mo pa yan. Walang batas, walang limitasyon dyan. Show the fruit of the Spirit. Sa trabaho, meron kang kasama sa trabaho na, minsan maangas, ayaw sumunod sa'yo, supervisor ka. Ako pa naman ang supervisor, ako pa lalapit sa kanya, ganun ba yun? Kung gusto mo magawa kayong productive sa business, di ba? Humble yourself. Alika, labas tayo. Treat kita. Coffee tayo. Tapos pag-usapan mo and show Christ in you. Show the love and the peace and the joy. Right? And that is how your office will become productive. Your workplace will become productive. Okay? And it all begins by trusting God and all that He has done for you. Anyway, anak ka naman ng Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos. Kaya lang naman ganun yung tao na yan. Minsan, ang nananakit ay may pinagdaan ng sakit sa kalooban. Would you be that person to love that person? Would you be Jesus to them, showing the love of the Father, showing all the grace gifts that you have, because you have been so gifted by God, graced by God, and blessed by God with all heavenly blessings. Amen? And as we have received word from God, pwede po tayo maging steadfast in our faith. Kaya nga, pag tayo po may mga pinagdadaanan, huwag mo isipin na ikaw lang ang dumadaan dyan. Marami tayo. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero kung alam mo ang katotohanan na tayo po'y tagumpay na kay Kristo Jesus, may pagdaanan ka man, pero maliwanag sa'yo, tagumpay na ako dito. Dadaan lang ako, hindi ako mananatili. Amen po ba? And one last thing, okay? Pag may pinagdadaanan kayo, sabihin, bakit ako? Bakit? Hindi ka exempted. Right? Hindi tayo exempted. Bakit hindi ikaw? Okay? We all go through this. But remember, God is for you. He is not against you. So trust in Him alone. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo. Okay? Tandaan nyo, ang problema, hindi ang problema kung hindi mo poproblemahin. Sa totoo lang, kaya nga cast all your cares upon Him eh. Hindi mo kailangan problemahin yan. And so, after we have suffered a little while, sabihin natin lahat, panandalian lang to. Ang sabi po ng Panginoon is that He, right? He will perfect you. He will establish you. He will settle you. Yan ang bigay at pangako sa atin ng Panginoon. He Himself will perfect, establish, strengthen you.
And that's why we say, to Him be all glory forever and ever. And everybody says, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we trust in the Lord, biyaya niya ang para sa atin. Sukdulang biyaya. No ngayon, kung medyo parang binaba mo yung pride mo, okay na okay yan. Kasi that's being humble. And God gives grace to the humble. Amen? Amen po ba? So, let us experience that grace, that amazing grace, after we have humbled ourselves by trusting in the Lord our God. So let us pray. Father, we thank you that today we are reminded to be humble by trusting in you, our Father God, in all that you have done for us. Na ginawa mo kaming katanggap-tanggap na, ginawa mo kaming mga anak na, pinagpala mo na kaming lubos. Kaya hindi kami kailangan mainggit sa iba, hindi kami kailangan magalit sa iba, Panginoon, kundi magsaya sa kabutihan mo, sa ginawa mo para sa amin. We thank you, Father God, for all the blessing that now we are blessed to be a blessing to other people. Even in our giving today, Lord God, we don't have to trust in uncertain riches, but to trust only in the living God who richly gives us all things to enjoy. As we give today, Lord God, we know that you provide for all our needs. Hindi po pera ang magbibigay sa amin ng kagalakan, kasiyahan, kundi ikaw mismo na nagbibigay ng lahat ng probisyon para sa aming kalusugan, sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming buhay. Maraming salamat. Surely you have blessed us with exceedingly abundantly above all that we can ask or think. We believe this and we receive this in the mighty name of Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And so that is our grace-giving exhortation as well. Sinabi po kasi yan sa 1 Timothy, no? Command those who are rich. Are you rich? Amen. In this present age, not to be haughty. O, yan na naman. Huwag daw maging magmataas, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Okay? Instead, ang sabi sa atin, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Amen?